Hinding-hindi ko na yun uulitin, Vanna. Hindi na mauuna ang kaligayahan kaysa sa'yo. Dahil sa ngayon, ang kaligayahan yun na lang ng anak natin ang pinaka-importante sa akin. Mia Moore Tales presents Guanzon Series 5, Kendrick Guanzon. Written by August R. Guanzon, buti nakarating ka! Hiyaw ng kaibigan ni Kendrick na si Paul. Sinalubong siya nito pagpasok niya sa VIP room ng bar. Hingisi-ngisi naman siyang umpo sa tabi nito. Ako pa ba? Hindi pwedeng hindi ako pupunta sa birthday mo, dude. Lagi kang present sa lahat ng ganap ko sa buhay. Naghiyawan ng ibang nakarinig. Na-touch naman ako, bro. Sira ang ulo. Sinuntok niya naman ng mahina ang kaibigan sa braso. You didn't get my point. I get it, dude. Hindi ka na lang talaga magpapahuli kapag inuman ang usapan sa party. Party animal ka eh. Tinanggap niya ang bote ng alak na iniaabot sa kanya ng isang babaeng kasama nila sa VIP room at inilanglagok lang ang laman. Nang mapansin yun ng mga kaibigan ay malakas na naghiyawan na naman ang mga ito. May tumayo at sumabay sa saliw ng malakas at nakakaindak na musika. Nang hindi masiyahan sa loob ng kulob na silid, ay lumabas siya at humalo sa mga tao sa dance floor. Hindi pa man siya natatagalan ay may lumapit na agad at nakipagsayaw sa kanya. Hi, beautiful girl. Hello? Anito, mapang-akit na nakangiti at gumiling sa harap niya. Wanna dance? Binasa niya ang labi gamit ang dila. Hinapit ang babae sa maliit itong baywang saka sinabayang sumayaw sa malikot na tugtugin. What's your name, lady? Vanna. Inilapit niya ang mukha sa mukha nito dahil hindi sila magkarinigan. Sanay na siya sa ganoon. What? I'm sorry, di ko marinig. Lumawak ang sensual nitong ngiti. Ang labi ay inilapit sa bandang tenga niya kaya ramdam na ramdam niya ang init ng hininga nito roon. Vanna! Nice to meet you, Vanna. I am Tinakpan nito ang labi niya gamit ang mainit itong palad. Shh! I know who you are. Kendrick Guanzon. Oh, how'd you know me, pretty lady? Tumalikod ito sa kanya at naglakad paalis sa dance floor. Umupo ito sa isang high stool sa bar counter. Sumunod siya rito. Tinamad na ring humanap ng ibang kasayaw dahil nakuha na ni Van ang atensyon niya. Sinong hindi makakilala sa'yo? Gayong sikat na sakit ka. Hindi lang sa mga night outs at party kundi sa mundo ng sports. Nagkibit siya ng balikat. Hindi naman ako sikat sa sports. That's just my pastime. Nasa NHL siya simula senior high school. Hindi siya regular player kapag naisip lang niyang lumaro. Ganoon siya hanggang college. Bawal yon, kaya lang ay hawak niya ang coach at manager, kaya naman walang magawa ang mga ito. Tiningnan siya ni Vanna habang umiinom ito sa baso nito ng alak. Really? Ngayon hindi na? Hindi pa. Kibit balikat na sagot niya rito. He likes Vanna. Hindi niya na itatanggi yun. She's attractive, that's why. Wearing her bright red bodycon dress. Iniisip ko pa kung babalik pa ako. Wala talaga siyang planong seryosohin ang paglalaro. Ikaw, what do you do for a living? I'm a journalist. Malakas siyang humalakak. Alam ko na kung bakit narito ka sa bar. Ano? Naghanap ka ng scoop, ano? Malawak ang ising tanong niya kay Vanna. Marami ba rito? Natatawa itong umiling. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Anong magagawa niya? Yun ang mga pagkakaalam niya sa mga journalist. Naghahanap ng mga balita para isulat at pagpiestahan ng mga tao. No, I'm not that cheap, Mr. Guanzon. Hindi ko kailangan maghanap dito ng mga balita. Hindi rin naman ako nagsusulat para sa dyaryo. Nasa Ignatius Magazine ako, no? Sila nagbibigay sa amin ng balita. Oh, akala ko naman isusulat mo ng pagiging partygoer ko. Sayang naman. Ikaw lang ang nakilala ko na sayangan dahil hindi na isulat sa dyaryo para i-chismis. Sasagot pa sana siya nang matanawa ng kapatid na si Cairo na papasok sa opisina nito. Mabilis siya nagpaalam kay Vanna para sundan ang kapatid. Naabutan niya itong pabagsak na naupo sa upuan nito sa likod ng mesa. Bakit pumunta ka pa? Pagod ka sa university ah. Bungad niya. Sinamaan siya ng tingin ng bunsong kapatid. Bakit nandito ka na naman, kuya? Ha? Diba, sabi ko, ako na munang bahala rito sa bar mo. Mag-focus ka sa pag-aaral dahil graduating ka na. Sayang naman kung babalik-balik ka sa mga subject mo. Kay, nag-aalala lang ako sa studies mo.
para magawa mong lahat dito. No thanks, kuya. Masungit na sagot nito. Saka wag mo na akong pangaralan na parang hindi ka nakailang summer class at nagbayad para makapasa. Kung alam lang nila ma'am yun, baka nabugbog ka na. Ako na nga nagmamalasakit. Ako pang minamasama mo. Nakasimangot na tugon niya. Hindi naman siya nasasaktan. Gusto lang niyang dramahan ang kapatid dahil sa sobrang sungit nito. Saka oo, next summer class ako. Pero hindi ako nagbayad ng mga professors para pumasa. Grabe ka na. Sobrang judgmental mo naman. Inirapan siya nito. Umalis ka na nga. Umuwi ka raw kay na mommy. Kung hindi, susunduin ka raw ni dad para ikulong sa banyo sa bahay. Mas lalong hindi ako uuwi. Mabilis siyang tumayo. Labas na ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kapatid. Mapipilitan lang siyang umuwi kung marinig pa niya ang mga ibang sasabihin nito. Magaling kasi itong mangumbinsi. Yung tipong papatayin ka na ay oo ka pa. He decided not to go back to the VIP room where his friends are. Lumabas siya sa parking at nanigarilyo. Now you're smoking. Anong tinig ng isang babae. Sa kabilang banda ay pinuna ni Vanna si Kendrick na nakasandal sa kulay puting sedan. Tinabihan niya ito. She likes him. Matagal niya nang napapansin ang lalaki sa bar na iyon. Kanina lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ito dahil nakainom na. Vanna, hey. Naninigarilyo ka rin pala? Alam mo bang bawal sa mga atleta ang umiinom at naninigarilyo? Sabi niya. Wala ba nagpapaalala sa'yo niyan? Mahina itong humalakak. Wala. Mag-apply ka ba? Seryoso niya itong tinitigan. Pwede ba? Nanlaki ang mga mata nito. Napausog pa ng konti palayo sa kanya at ang stick ng mamahaling sigarilyo na nakaipit sa labi nito ay nahulog. Ha? Seryoso ka ba? Siyempre. Sinadya niyang bitinin ang sasabihin dahil nakakatuwang pagmasdan ang nanlalaki nitong mga mata. Hindi. Wala sa plano niya ang magkaroon ng kasintahan at mas lalong ayaw niyang magkaroon ng pamilya. Natatakot siyang baka matulad lang sa sarili niyang pamilya. Wala na siyang magulang. Iniwan sila noon ng ama para sa ibang babae. Na-depress ang kanyang ina at nagpakamatay. Hindi ko kailangan ng problema sa buhay. Ayoko nang may nagbabawal sa bawat kilos ko. Sa bawat plano ko sa buhay. Hindi ko kailangan ng ganun. Oh, so you're not planning to have a family of your own? Tumango siya. Pareho pala tayo kung ganun. Ang tingin niya sa kalangitan ay mabilis na lumipat sa lalaking katabi niya. Totoo? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi niya akalain na mariringgan ng ganoon ang isa sa mga Guanzon. Sa pagkakaalam niya kasi, ay importante sa mga Guanzon ang pamilya at ang pagbuo niyon. Yeah. Tugon ito na sinabayan pa ng pagtango. Though hindi alam ng parents ko. Magagalit ang mga yun panigurado. Sobrang halaga sa kanila ng pamilya. Tapos malalaman nilang wala akong balak. Malay mo naman maunawaan ka nila. Hindi naman kasi pare-pareho ang desisyon ng bawat tao. Hindi nila hawak ang isip mo at may kanya-kanya tayong patutunguhan sa buhay. We can't control it though. Malay mo, biglang may anak ka na. Umiling ito. Hindi mangyayari yun. Maingat ako. Tinawanan na lamang niya ang sinabi nito. Expected pa naman niya na ang mga Guanzon ay mababait at may direksyon sa buhay. Pero bakit parang hindi naman ganoon itong kaharap niya? Siguro, kahit sa ang pamilya, hindi pwedeng perpekto lahat. May isang pasaway, at yon ay si Kendrick Guanzon. Pang-apat sa magkakapatid, kakambal ni Chrysander. Ikaw ang black sheep, ganon? Not really. Anito. Mabait pa rin naman ako. Hindi nga lang halata. Nagtawanan sila dahil sa walang kwentang usapan. Nanatili pa sila sa parking lot hanggang 4:00 ng madaling araw at saka nagpa siyang umuwi. May sarili naman siyang sasakyan kaya tinanggihan niya na ang alok nitong hatid. Ate, umaga na naman ang uwi mo. Von, wag ngayon. Masakit ang ulo ko. Reklamo niya sa kapatid na sumalubong sa pagpasok niya sa apartment. Umaga na kasi umuwi. Patuloy nitong litanya habang sinusundan siya papasok sa kwarto. Pa ikaw ba nabuntis dyan, kaya mo? Sabi mo pa naman ayaw mong magkapamilya. Ibinagsak niya ang sarili sa kama. Manahimik ka, baklita. Ibabalik kita sa kalye, makita mo. Hindi niya totoong kapatid si Von. Nakita niya lang itong namamalimos sa kalsada pero ang blush on ay putok na putok sa pisngi. Natuwa siya kaya inampun niya na para may kasama siya sa buhay.
Sino ba kasi may sabing kunin mo ako sa kalye? You know what, thankful naman ako pero Manahimik kang kung thankful ka. Alis na. Di ba may racket ka tuwing weekend? Baka mahuli ka at mawalan ka pa ng trabaho riyan. Makita mo, daldal pa. Binabae ito at nagtatrabaho sa isang parlor kapag weekends. Kapag weekdays naman ay pumapasok ito sa kolehiyo. Second year college na ito. lagot ka sa akin mamaya pag uwi ko. Banta pa nito bago tuluyang umalis. Si Vanna naman ay tuluyang ipinikit ang mga mata dahil sobrang inaantok na. Hindi na niya nagawang magpalit man lang ng damit. Hapon na siya nagising. Nasa bahay na rin si Von at nakaluto na ng hapunan. Aba naman, talagang natulog maghapon. Ang daming miss call sa phone mo, ate. Lagot ka. Manager mo yun. Tanggal ka na raw sa trabaho. Hinihilot ang sentidong hinahanap niya ang phone at natagpuan iyon sa ibabaw ng TV rack. Ang ingay mo, Von. Lalong sumasakit ang ulo ko dahil sa itinis ng boses mo eh. Maraming ang missed calls doon. Ba't hindi mo sinagot? Baka ako pa mapagalitan dyan Ingos nito. Kain na. Maligo ka man lang. Ang baho nito. Iinom ng alak tapos hindi mo lang malinisan ang katawan. Matapos kumain ay naligo siya saka nag-call back kay Camila. Ang kaibigan niya na journalist din. Ang kaibahan nga lang ay pag-aari nito ang kumpanya. Bakit ka napatawag? Tanong niya nang sagutin ng kaibigan ng tawag niya. Yung deadline raw ng article mo. Baka puro ka raw inom, sabi ni manager. Halata sa boses nitong natatawa ito. Nangaasar. Hulaan ko. Kakagising mo lang? Bakit hindi ka nalang manghula sa perya sa halip na sumulat ng mga balita? Baka mas kumita pa tayo ron. Akong assistant mo. Hindi ko kailangan. Okay, ikaw nang mayaman. Ako nang dukha. Bye. Ipapasok ko sa Lunes. Hindi naman pang front page yun eh. Bakit daw hinahanap na agad? Nakuha pa niyang magreklamo. Narinig niya ang tawa ni Camille sa kabilang linya. Ewan. Wala kang kwenta magbalita. Bahala ka nga riyan. Isusumbong kita. Pinatayan na lang niya ito ng tawag. Chinek niya ang article sa laptop at saka ipinasa yon sa via email sa kanilang head. Baka nga mawalan siya ng trabaho kung Lunes pa niya ipapasa. Nasa sala siya nang matapos sa gawain sa kusina ang kapatid. Umupo ito sa tabi niya. Gusto mo, te? Ano na naman yan? Yung cake na hindi maubos-ubos. Nilagyan ko ng gatas. You want? Itinapat pa nito sa bibig niya ang kutsara. Umiling siya. Ayoko. Masyadong matamis yan. Sasakit ang ngipin ko. Noong nakaraan nga, halos hindi na ako makahinga sa sobrang sakit. Parang tinutusok hanggang utok ko eh. Di ba napagpabunot ka na ng ngipin? Pinalinis mo na rin sana. Wala pang budget. Ang mahal. Nag-iipon ako ng pang-advance dun sa bahay na pinareserve ko. Baka ibenta na sa iba kung hindi pa mabigyan ng down payment. Ayaw niyang habang buhay siyang nasa maliit na apartment at nangungupahan. Wala naman siyang balak na magkaroon ng pamilya, pero hindi naman ibig sabihin yon na wala rin siyang planong magkaroon ng sariling bahay. Sabi kasing wag na lang akong pag-aralin para makatulong ako sa iyo eh. Sinamaan niya ito ng tingin. Baliw ka ba? Minsan ate. Gumisi pa ito para mang-inis. Mas makakatulong ka kung graduate ka ng college. Mas may opportunity kahit mag-ibang bansa pa. Yun kasi ang itinanim niya sa kanyang isipan habang lumalaki. Lalo na noong nawala na ang mga magulang niya at namumuhay ng mag-isa. Iyon ang paniniwala niya. Hindi naman lahat. Kung talagang swerte ka sa buhay, kahit wala kang pinag-aralan, magsikap ka lang ay aasenso. Kaso nga, singit niya kay Von. Hindi ka naman maswerte, kaya mag-aral ka. Tapos. Grabe ka talaga sa akin, Madam Old Lady. Anong old lady? Pastime nilang dalawa ang mag-asaran, pero sa huli naman ay nagtutulungan din at nagmamahalan. Pagdating ng Lunes ay maaga siyang pumasok sa trabaho. Kinahapunan ay nagaya ang isang katrabaho niyang si Millie. Ito ang kaibigan niyang kasama sa lahat ng night outs. Si Cam ay ayaw sumama dahil pagkatapos ng trabaho ay may iba pang pagkakaabalahan. Saan tayo ngayon? Tanong nito nang makalabas sila ng kumpanya. Cam, sama ka? Huh? Mukhang nagaluhan pang tanong nito. Siya na ang sumagot. Nagayaya si Mil. Pahinga raw sa bar. Pahinga? Mukhang nagalokohan lang kayo ron. Ingos nito. Sabay silang natawa ni Millie.
Yun na ang terminology na ginagamit nila kapag magkakayayaan sa bar. Tara, Cam, sandali lang tayo. Oo nga naman, Camille. Loosen up, girl. Sa'yo rin naman napupunta yung kumpanya kahit hindi ka masyadong masipag. Ni Millie. Natawa siya. Parang sobrang bad influence naman nun. Lunes na lunes kasi. Patuloy na reklamo ni Cam pero sasama rin naman pala. Pag ako pinagalitan ni Lyndon dito sinasabi ko sa inyong dalawa talaga. Kayo na ni Doc? Nanlalaki ang mga mata niyang hiyaw. Parang nung nakaraan lang kasi ay nag-interview lang ito sa gwapo at sikat na doktor. Ang bilis naman. Nasa biyahe na sila patungo sa bar kung saan niya nakilala si Kendrick. Sa pagkakaalam niya ay sa kapatid nito ang may-ari ng bar. Hindi, nakakausap lang kami. Pero takot ka mapagalitan? Patuloy niyang usisa rito. Huling-huli niya ang nungula nitong muka kaya malakas siyang natawa. Joke lang. Wala naman akong pakailam sa love life mo. Basta happy ka. Ikaw, ano nang status yun ni Guanzo na nakilala mo nung Friday night? Ni Millie. Akala mo hindi ko nakita no? Kumakagiling ka ron sa lalaki? Hindi. Baliw ka, Millie. Siyempre nasa bar, sasayaw. Pero anong status ang pinagsasabi mo riyan? Wala akong balak, no? At saka nakausap ko yun. Ayaw rin naman ng magkapamilya. Pareho lang kami. Pero pwedeng ano lang. Millie, parang ano to? Ano bang ano? Natahimik si Camille sa backseat. May kausap sa text. Ngumingiti pa. Sus, kilala kita, Vanna. Inilingan na lang niya ito. Alam niya kung anong tinutukoy ng kaibigang si Millie. A partner? A bed warmer? Hindi yon. Pero hindi rin niya inaasahang magtatagpo na naman ang landas nila ni Kendrick sa bar na yon. She's busy drinking her drinks when someone touched her waist. Oh, Mr. Guanzon, you're here again. You're here again too, Miss Vanna. Ganitian at tinanguan lang niya ito. Pasimple niyang inikot ang tingin sa bar at baka makita siya ng dalawang kaibigan. Hindi siya titigilan ng mga yon. Wanna dance? Of course, sure. Mabilis niyang pagpayag. Ang simpleng interaksyon na yon ay naging madalas. 2 buwan silang magkakilala nang may nangyari sa kanila sa mismong opisina ng nakababatang kapatid ng lalaki. Des, hindi na mauulit to. Utal na sabi niya sa binata habang nagbibihis. Ito naman ay prenteng nakahiga sa couch at naninigarilyo pa. Tanging ang suot nitong polo ang tumatakip sa ibabang bahagi. Ken, naririnig mo ba ako? Nadala lang tayo ng alak. Hindi na to mauulit. Okay, sabi mo eh. Hindi naman kita pipilitin kung talagang ayaw mo. Talagang ayoko. Pero may nangyari sa atin ngayon. Paano ayaw mo? Parang sasabog ang ulo niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tulala siyang umuwi. Madaling araw ng linggo. Napansin niyon ni Von. Bakit tulala ka? Ano nangyari sa'yo? May nakaaway ka sa bar? Sunod-sunod na tanong nito. Sabi niya wag na magpunta sa bar eh. Tuwing weekend na lang, wala kang palya. Hindi ka ba naawa sa atay mo ate? Dahan-dahan siyang umiling. May nangyari. Ano nangyari? Kaagad siyang napalinok. Nagdadalawang isip pa noong una kung sasabihin ba sa kapatid, pero sa huli ay kinuwento niya rin. May nakilala ko at may nangyari sa amin sa bar. Ano? Kini siyang tumango, nangingiti. Oo. Gaga. Ate ano, paano kung mabuntis ka? Nag-iisip ka ba, girl? Hindi. Ay, naloko na. Batang ngiti ka pa riyan. Nasarapan ka. Doon na siya napahalakak. Alam niya ang ginagawa niya. Hindi niya hahayaan na mabuntis siya. Kawawa lang ang magiging anak niya kung sakali man. Hindi niya kayang maging ina. Oo, sino bang hindi masasarapan sa ganun, no? Bakit ikaw, hindi ba? Umirap ito. Uulit ka. Tinatanong kita, Von. Para itong kinikilig na nagtakip ng muka tapos ay kunwaring hinampas siya. Oo rin. Tapos ngayon hindi ka maniniwala. Nandalaki ang matang napatayo siya dahil sa impormasyong nalaman tungkol sa kapatid. May girlfriend ka? Boyfriend kasi ate. Wag mo ko niloloko. Asik niya rito. Anong boyfriend? Nagdadabog itong tumayo at humarap ito sa kanya, nakapamaywang. Hindi ba pwedeng kahit walang relasyon may ganun?
Bakit? Kayo ba nung lalaki mo mag-asawa? Lumalayo tayo, Von, sa dim. May boyfriend ka? Wala nga ate, ang kulit nito. Nagilamos ka na nga ng mahimasmasan. Ay morning star ka po oh. Ang nangyari sa kanila ni Kendrick ay naulit ng naulit. Nakikita na rin sila sa kondo nito kapag gusto nila. Tulad ngayon, magkatabi sila sa kama ng lalaki. Balot siya ng kumot habang ito ay nakasandal sa headboard. At natatabunan ng kumot ang ibabang bahagi. Ano tayo, Vanna? Tanong nito. Ha? Ba't tinatanong mo ko? Hindi ako magdedesisyon kung ano tayo, kaya tinatanong kita. Nito. I'm okay with anything though. Nagkibit balikat siya. Hindi niya rin alam kung ano sila. Wala. Taga-alis ng init ng isa't isa. Ganon. Oh, you mean friends with benefits? Until when? Exclusive? Or we can go around for another? Okay lang. Ewan ko sa'yo. Huwag nating pag-usapan. Ang awkward lang eh. Bahala ako kung anong gusto mong gawin. Huwag mo lang akong hahawaan ng sakit. Mapapatay talaga kita. Hindi pa ba sapat ang medical certificate na binigay ko sa'yo? Okay, sige. Magpapacheck up ako buwan-buwan para matahimik ka. Diyos ko, ang gastos naman nun. Marami na nga siyang gastusin, dadagdag pa ito para lang sa kalandian nilang dalawa. Kahit hindi na. Hindi naman tayo lagi makikita ng ganito. Oh, okay. Nagpatuloy silang ganoon. Umabot ng 1 taon hanggang maging 2. Paminsang umaalis ito ng bansa at nawawala ng halos 2 buwan dahil bumalik yata sa paglalaro sa hockey. Pero pagbalik ay sinusundo agad siya. Kailan ka pa nakauwi? Tinutulungan siya nitong isuot ang bra niya. Nung 1 linggo ka pa nagte-text na uuwi Kakalapag lang ng private plane kanina. Sa'yo ako dumiretso. I miss you, that's why. Hindi mo ko na-miss. Kapal ang mukha mo. Akala ko ba hindi ka na naglalaro? Naikwento kasi nito noon na hindi na pinayagan ng ama dahil nagseseryoso na sa buhay. Alam ba ng parents mo? Hindi. Uwi nga ako mamaya para bisitahin sila. May problema raw kasi. Dahan-dahan siyang tumango. Gustuhin man niyang sumama ay hindi naman pwede dahil wala naman silang relasyon. Baka magtaka ang mga magulang nito kung bakit siya kasama. Balita pa naman niya at ayon sa kwento ni Kendrick ay istrikto at mataray ang mommy nito. Ang tatay naman ay masungit. Binantaan niya ako. Kung hindi ako magtitino, ay kukulong ako o pagtatrabahuhin para matuto rin ng hirap sa buhay. Naalala pa niyang kwento sa kanya noon ng binata. Kaya kahit natamad akong pumasok, ay tinapos ko pero hindi ako nag-board. Engineering daw kasi ang kurso nito. Naitanong pa nga niya kung bakit hindi mag-stick sa paglalaro. Masyado raw mabilis mabore, kaya hindi pwedeng mapirmi at kung ano-ano ang naiisip. Okay, so hindi tayo magkikita ng mga ilang linggo? Tanong niya. I don't know. I'll just call you. Dahan-dahan siyang tumango. O sige, mag-ibisi rin ako sa trabaho eh. Masyadong demanding ngayon ang trabaho. Samantala, gustuhin ba ni Kendrick na ihatid si Vanna pauwi nung araw na iyon ay hindi naman ito papayag. Gusto niyang maging gentleman para sa dalaga, pero ayaw naman siya nitong bigyan ng pagkakataon. Natulala siya nang makalabas ito ng kwarto. What the heck, Kendrick? Anong iniisip mo? Bulong niya sa sarili. Walang nakakaalam sa ginagawa niya. Si Cairo, alam na nagbabar siya at nagliliwaliw, pero hanggang doon lang. May pera naman siya kahit na hindi siya magtrabaho. He has many investments. Yung mga kinikita niya sa paglalaro ay diretso sa investment. Tamad siyang bumangon nang may nag-doorbell. Sa pag-aakalang bumalik si Vanna at tinamad lang maglagay ng code ay busangot niya itong binuksan. Alam mo naman ang passcode. Bakit Mom? Sinong may alam ng passcode, Kendrick? May babae ka rito? Nasaan? Mom, hindi. Akala ko si Cairo. Pinanlakihan siya nito ng mata. Anong si Cairo? Tumawag ako sa batang yon. At tinatanong ko nga ang passcode ng kondo mo pero hindi raw niya alam. At saka teka, bakit nakakondo ka ngayon? Hindi ka raw umuwi sa bahay. Ang gusto ng mommy niya ay sama-sama pa rin silang magkakapatid sa bahay. May mansion sila sa isang exclusive subdivision. Naroon ang ilan sa mga kapatid niya. Mas malapit kasi ito sa bar. Bakit narito po kayo? Bar? Parang nang-ieskandalong bulalas nito. Talagang hindi ka pa rin tumitigil sa pukakalaklak mo ng alak. Baka pati babae, inuubos mo na rin doon. Mom, napaka-OA. Masakit ang ulo niya dahil sa alak.
Kulang pa siya sa tulog. Dumiretso sa kusina ang mommy niya. Nagbuklat ng kung ano-ano. Bakit wala ka man ng groceries dito? Anong kinakain mong bata ka? Hindi naman po ako naglalagi rito dahil gusto nyo ngang nasa mansyon ako, di ba? Umaalisin po ako rito. Nandito lang ako kapag tinutulungan ko si Kai sa bar niya. Lalo na taga-asikaso siya for his graduation. Oo na. Akala niya ay mananahimik na ito. Umupo na kasi sa couch at nag-phone, pero maya-maya ay nagsalita na naman. May nakasalubong akong babae. Dito pa galing yon? Kinabahan siya. Sinong babae? Ba't dito po manggagaling? Aba, kaya nga tinatanong kita. Maganda, pero hindi ko gusto para sa'yo. Mukhang wild at lagi sa inuman. Walang mangyayari kung kayong dalawang magkakatuluyan. Hindi siya makaalis dahil sa dami ng mga pinagsasabi ng ina. Baka sa kabilang unit. Never mind, magbihis ka at uuwi tayo. Bakit? Kakausapin ka raw ng daddy mo. Mariin na lang siyang napapikit. Wala naman siyang magagawa kung gustuhin ng ama na kausapin siya. Marami itong paraan sa ayaw at sa gusto niya. Okay po. Pero bago yon, ay sasamahan na muna ako sa bahay. May kukunin lang ako kay dad. Ang tinutukoy nito ay ang mansyon ng mga Almonte sa isang rancho. Hindi siya laging nagagawi roon dahil nakakatakot ang lolo Jack niya. Mabuti nga at hindi siya nito pinapakailaman. Mabait naman ito, sadyang istrikto lang. Para siyang maamong santo ng magmano sa abuelo pagdating nila roon. Lolo, kamusta po kayo? Alagang-alaga ang rancho. Mas gusto raw ng lolo niya roon dahil sa sariwang hangin at payapang kapaligiran. Marami ring produkto at napakaraming tauhan. I am good, iho. Mabutit narito ka na. Pinayagan ka ng parents mo. Ilang beses na ako tumatawag sa mami mo na dalhin kita rito. Pero hindi naman nasagot. Matigas ang boses na nito. I was about to force you to come here. Bakit po, lo? Tanong niya, nilingon pa ang mami niyang patay mali siya lang. Alam mo namang wala akong aasahan sa mga pinsan mo. May kanya-kanya silang buhay at negosyo. Opo. Tumango ang matanda kahit may katandaan na, ay matikas pa rin ang pangangatawan. Kaya ikaw na lamang. Wala ka namang ginagawa kung hindi magliwaliw sa buhay. Matanda ka na. Magtino ka naman, Kendrick. I already canceled your contract with NHL. Po, Agad nangunot ang noo niya. ano pong ibig sabihin niyo, lo? Nagataka siya nitong tiningnan bago lumipat sa mami niya ang atensyon nito. You didn't tell him, Clementine. Hindi pa, dad. I was expecting na ikaw na. Oh, never mind. Muli siya nitong binalingan. You'll stay here for a while to help me run this ranch. What? Huwag mo akong pagtaasan ng boses, Kendrick. Agad siya napatungo na parang maamong tupa. Takot talaga silang magpipinsan dito. Kahit na sina Magnus at Orion na mas matigas pa ang ulo kaysa sa kanya. Sorry, lo. Wala siyang nagawa. Ang buhay niya na nagiliwaliw at puro bar lang ay naputol. Naginanakit siya sa ina dahil naisahan siya. Pero tinawanan lang siya nito noong tawagan na niya at magmaktol. Kaya ngayon ay kasama-kasama siya ng lolo niya sa mga lakad nito. Lo, kailangan niyo ba talaga ng kasama? May bodyguard sa assistant naman po kayo, di ba? Kasalukuyan silang umiikot sa rancho para tingnan ang mga alagang baka, kalabaw, kabayo, kambing at kung ano-ano pang hayop. Ginagawa na raw talaga iyon ng matanda tuwing umaga. Nakasakay sila sa kabayo. Kulay itim na Arabian horse ang gamit niya. Hindi ko maipapamana sa kanila ang mga ari-arian ko, Kendrick. Oh, sa akin pala. Nagibit balikat ito. Pag-iisipan ko. Lo, nagsasayang ako ng oras dito para sa wala. Hindi siya pinansin ng matanda. Siya na lang ang naiirita dahil kahit anong sabihin at gawin niya ay hindi nito pinapansin. Kung nasa bahay siya, walang katapusang sermon ang matatanggap niya mula sa mga magulang. Daig pa niya sa kaartehan ng bunso nila. Lolo, pwede ba akong lumabas mamaya? Where are you going? Tanong nito na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Abala ito sa pagmamasid sa mga baka nagtatakbuhan. Manila sana. Po. Medyo may kalayuan dahil sa nasa Nueva Ecija siya. Pero pwede naman siyang bumiyahe. Pwede rin naman siyang uminom at magbar doon, pero hindi siya sanay at ayaw niya sa vibes. No. But, no buts, Kendrick. Tara na, sa office naman tayo. Lo, isang buwan na ako rito. Nababore na ako.
Kung hindi mo sana kinansila, ang kontra ko siya. Pero diretsyo nitong pinatakbo ang kabayo patungo sa direksyon ng isang mahabang building kung saan naroon ang office at mga tauhan. Lolo, can you hear me? Ano akala mo sa akin? Bingi. Hindi po ba? Hanggang sa isang buwan ay naging 2, 3, 4 at naging 1 taon. Bumibisita ang kanyang ina pero para lang pagtawanan siya dahil hindi siya makapalag sa ama nito. Kung sa father side niya na lolo na lang sana siya dinala ay baka mas maayos pa. Nang bumisita sa kanya ang mommy niya ay may dala itong balita. Nawawala ang kanyang kuya Oliver. Namatay ang lolo Luke Guanzo niya at hindi makausap ang kanyang kuya Oscar dahil doon. Matapos ang libing muli silang hinaghanap, sumama siya sa ama. Dad, what if sa malalayong isla siya napadpad? Anya sa ama. Nakasakay sila sa isang yate at iniisa-isa ang bawat islang matanaw. Hindi mo labo dahil kasabay ng pagsabog ng barko ay ang bagyo. Malaking alon. Ilang tauhan ang kasama nila. Mayroong naka-speedboat din. Private operation na iyon dahil huminto na ang mga tamad na tao ng gobyerno. Maaari. Nakita nila ang kapatid sa isang maliit at sobrang layong isla. May kasama itong babae. Matapos yon, ay tumuloy siya sa kanyang kondo at tinawagan si Vanna. Gosh, ang tagal mong nawala ah. Bungad dito nang mapagbuksan niya ng pinto ng unit. Sa kabilang banda ay dire-diretsong pumasok si Vanna sa unit ni Kendrick. Halos 2 taon itong nawala. Walang paramdam tapos biglang tatawag. Parang isang beses lang itong tumawag para sabihin may family matter itong kailangang ayusin at mawawala ito ng matagal. Iyon lang. At wala. Nawala itong parang bula. At syempre, hindi siya pwedeng magalit dahil wala naman silang relasyon at siya ang may gusto niyon. Mabuti na lang hindi ako sumama sa France. Isinasama siya ni Camille para sa isang project. She's gonna interview someone there for the magazine. Saan ka galing? Sa rancho ni Lolo. Hindi ako pinayagang lumabas. Lagi akong sinasama sa mga meetings and business niya. Lolo? Almonte. My lolo from Guanzon just died not so long ago. May nahagip siyang kirot sa boses nito sa pabanggit sa pagkamatay ng matandang Guanzon. I'm sorry to hear that. My deepest condolences, Ken. Thanks. Natahimik silang dalawa, magkatabi sa couch at tulala sa kawalan. Walang gustong kumilos, hindi tulad noong una na bigla na lang sinusunggaban ng isa't isa kapag napagsolo na. Ranch, saan pala? Sa pagkakaalam ko, wala rito sa bansa ang anak ng former president ah. Nasa Nueva Ecija lang si Lolo. Ang lolo nito ay anak ng naging presidente ng Pilipinas. Ang lola naman ay nasa Senado ang mga kamag-anak. Ganoon pa man, ay down to earth ang pamilya nito. Kumain ka na? Maya-maya ay tanong nito. Nilingon niya ito, matamang nakatitig sa kanya ang binata. Hindi pa. Kakagaling ko lang sa office. Ikaw? Hindi pa rin. Galing ako sa paghahanap sa kapatid ko ng ilang araw. Kakakita lang sa kanya hapon. Nasa ospital pa at nagpapagaling. Bakit na ospital? Tanong niya sa binata bago tumayo at nagtungo sa kusina nito para maghanap ng mailuluto pero wala. Let's just order food. Walang stock ah. Ikaw ang bahala. Bumulik siya sa tabi nito saka tinanggap ang iniaabot nitong phone. Yun ang ginamit niya para umorder ng pagkain nila. Nagpatuloy sila sa kwentuhan habang inihintay ang pagkain. Ayaw mo kasing magtino, kaya siguro ipinadala ka sa lolo mo no? Mahina lang itong tumawa pero hindi sumagot. Muli silang nabalot ng katahimikan. Matagal at naputo lang nang may nag-doorbell. Dumating na ang kanilang pagkain. After that, they sleep together but nothing intimate happened. Nagising siya. Nagpaalam na papasok na. Pero sa mga sumunod na araw na nakikita sila ay may nangyayari na ulit. Balik sila sa dating gawi at pagkatapos ay bumalik na naman ito sa rancho. Hi! High-pitched ang boses na bati niya kay Kendrick na nakita niya sa party ng isang common friend. You're here! Vanna! Agad itong yumakap sa kanya. Amoy niya agad ang matapang na alak sa hininga nito. You're here! Yes. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap nito dahil nakakaramdam na siya ng hilo. Kanina pa siyang umiinom. It's been a while ha. Mabilis lang na lumilipas ang bawat araw para kay Vanna. Si Camille ay may sariling buhay na. Mukhang magkakabalikan na ito at ang ex-boyfriend na doktor. Si Millie ay may asawa na. Siya na lang ang nasa friends with benefits era pa. Yup.
Nagugustuhan ko na sa rancho, but not much. Boring. Walang thrill, especially kung nasa loob ka lang ng office. Malakas siyang tumawa. Hindi na makontrol ang sarili dahil sa kalasingan. They drink, dance, and then all of a sudden, they're already in a room. May nangyari sa kanila ng gabing yon. Lasing, walang kontrol sa emosyon ng bawat isa. 2 months later, she discovered she's pregnant and immediately told Kendrick the news. I'm pregnant, Kendrick. What? Hindi ito natuwa sa balita kaya nagpa siya silang itago ang pagbubuntis niya. Ayaw niyang maging laman ng tsismisan at si Kendrick ay ayaw maitakwil ng pamilya. Bumili ito ng bagong kondo kung saan aari siyang tumira. Alam kasi ng mga magulang nito ang dating kondo. Saan ka na naman galing? Puna niya sa lalaking na minsang umuwi ito ng madaling araw. Amoy alak pa ito. Sabi mo, babalik ka sa rancho ng lolo mo. Bakit uwi ka ngayong amoy alak? Shut up, Vanna. Masakit ang ulo ko. Singhal ng lalaki bago dumiretso sa kwarto. Sinundan niya ito. Anong shut up? Huminto ko sa pagtatrabaho dahil nangako kang susuportahan ako. Ngayon, sa ginagawa mo, masusuportahan mo ba ako? Pareho tayong walang trabaho, Ken. Nakikinig ka ba? Sino ba kasing may sabing magtago ka? Pwede ka naman magtrabaho kahit na buntis ah. Nang laki ang mga mata niya, hindi makapaniwala sa sinabi ng lalaki. What? Talagang nagulantang siya. Sa tagal nilang magkakilala, hindi niya akalain na may itinatago pala itong ganoong ugali. Narinig mo bang sinasabi mo, ha? Oo, naririnig ko. I was just giving you options. I was just adjusting. Kung hindi sapat ang mga binibigay ko sa'yo, Vanna. Come on, Kendrick. Ako lang mong gumusto at bumuo sa batang nasa sinapupunan ko. Be responsible for once, will you? Magiging ama ka na. Hindi ka na bata. Hindi na pwede nagliliwaliw ka lang. Ano bang pinararating mo ha? Na magtino ka naman. Nasa tahimik na lugar na lahat ng mga kapatid mo. May kanya-kanyang pamilya. Responsable. Bakit ikaw? Hindi mo kayang gawin. Oh, come on. Here we go again. Hindi naging madali sa kanilang dalawa na walang plano sa buhay ang magsimula ng hindi inaasahang pamilya. Doon nila tuluyang nakilala ang bawat isa. Hindi sila magkasundo. Lagi silang nag-aaway. Talaga magiging paulit-ulit ako, Kendrick. Hanggat hindi ka tumitino. Ano, aasa tayo sa magulang mo kapag nakapanganak ako? Eh ni ayaw mo nga sabihin sa kanila na nakabuntis ka. Ganito na lang ba tayo? Nag-iisip naman ako ng paraan, Vanna. Pwede ba? Hindi ka nakakatulong. Asik nito. Manahimik ka kung ayaw mong palakihin mag-isang batang yan. Sumulak ang galit sa kanyang dibdib. Binabantaan mo kong iiwan? Sige, nang palayasin ka rin ng mga magulang mo dahil sa pagiging irresponsable mo. Hindi na bago sa kanila ang laging pagbabanta ng lalaki na iiwan siya. Kaya ang sabi niya ibubulgar sa magulang nito ang sitwasyon. Pero hindi pa man ay nalaman na ng mga magulang nito. 5 buwan na ang siya niya noong araw na yun. Ma'am, ano pong kailangan nila? Kaharap niya si Mrs. Clementine Guanzon kasama ang asawa nito. Akala niya ay si Camille ang bibisita dahil nangako itong sasamahan ulit siya sa check-up niya sa doktor. Tinaasan siya ng ginang ng kilay bago bumaba ang mga mata sa malaki na niyang tiyan. Si Kendrick. Umalis po. Nakagat niya ang pang-ibabang labi nang mapagtanto ang maling sagot. I mean, no need to hide it, miss. Alam ko nagsasama kayo ng anak ko. I am not just expecting you're having a baby. Stress nitong nilingon ng asawa. Kita mo na, Oliver. Kita mo na ang kayang gawin ng pagiging sakit ng ulo niyang anak mo. Mariin itong pumikit sa kahumugot ng malalim na hininga. Parang sawang-sawa na sa kalokohan ng anak. Tumikim siya bago inalok ang mag-asawa na pumasok sa loob ng unit. Pasok po kayo. Nang makapasok ang mga ito ay agad nang nagtanong ang ginang. Gano'ng katagal na kayo nagsasama? Going 5 months po. Ilang buwan ang tiyan mo? Hirap siyang magsinungaling dito. Parang kahit magsinungaling siya ay mahuhuli pa rin ito kung alin ang mali sa totoo. 5 months already po. Masama na namang tiningnan nito ang asawang kunot na ang noo at hindi na maipinta ang muka. Nagsama kayo dahil nabuntis ka? Opo. Gosh! Pinilit silang magpakasal ng magulang ng lalaki. Sa paniniwalang titino si Kendrick,
Nakaalalay kay Vanna ang magulang ng lalaki dahil siya naman ay wala ng pamilya. Itinakwil pa ng kamag-anak. Maayos naman ang turing sa kanya ng mga Guanzon. Maliban na lang sa kanyang magaling na asawa. Ang nasa isip nito ay siya ang dahilan kaya nawalan ito ng kalayaan. Alis na ako. Paalam nito isang umaga. Hindi siya umimik. Nagtatrabaho ito sa kumpanya ng lolo Jack nito. Maayos sana pero umuwi lang ito laging amoy alak. Mas natatahimik pa ang isip niya kapag wala ito. Lagi ring tumatawag si Mrs. Clementine para i-check ang kalagayan niya. Maayos naman po ako, ma'am. Nahihiya pa rin siyang tawagin itong mommy kahit na iyon ang gusto nito. Good. Si Ken, pumasok na sa office? Kakaalis lang po. Tawagan mo ko kapag umuwi na namang lasing ang siraulong yan. Ginagawa lang yata ang panakipan ng pagtatrabaho para magawa ang gusto niya. Mag-asawa sila pero parang hindi. Mahirap pala talaga ang magsama nang walang kasamang pagmamahal. Ken, sasamahan mo ba ako magpa-ultrasound bukas? Sabado naman, wala kang trabaho. Anya rito pagka-uwi nito ng Biyernes ng hapon. Mabilis pa sa 4:00 itong umiling. Kaya mo na yan. Nahihirapan na kasi akong maglakad. Bumibigat na yung tiyan ko. Dahilan niya, totoo naman, malaki kasi sa karaniwan ang 5 buwan niyang tiyan. Wala ka namang gagawin bukas. Ano bang alam mo sa schedule ko? Marami akong gagawin. Weekdays nga lagi na akong nasa pwesteng 4 na sulok ng opisina na yun. Tapos kukunin mo pa ang free time ko para sa sarili. Ikaw nga lagi na lang dito sa bahay. Araw-araw pahinga. Bakit? Kasalanan ko ba to? Ako lang bang may gusto na nangyari na dahilan ng pagbubuntis ko? Ang luha ay hindi niya napigilang tumulo. Matagal na panahon na siya nagpipigil dahil sa paniniwalang pinili niya iyon kaya paninindigan niya. Huwag mong isumbat sa akin ang pagkakamalang dalawa tayong gumawa, Kendrick. Grow up. Hindi ka na bata. Bakit pagkakamali nating dalawa? Ha? Sige, pagkakamaling nabuntis ka. Pero ang piliin mong makasal sa akin ay pagkakamali mo lang. Hindi ko to ginusto. Malakas niya itong sinampala. Hindi na niya napigilan ang pag-igkas ng palad. Ang kapal ng mukha mo! Nagulat yata ito kaya inambaan din siya ng sampal. Ngunit sinampal niya lang ulit ito ng malakas. Ano ha? Sasampalin mo ko? Sasaktan mo ko? Akala ng lahat ay masaya ang kanilang pagsasama. Natakot lang silang dalawa noon para sa wala kaya nagtago. Pero hindi naman ito itinakwil ng pamilya. Hindi naman siya napahiya sa lahat dahil na rin nawala na siya ng pakailam. Ikinasal naman agad sila kaya wala ring pakailam ang mga tao. Ang tanging nakakaalam ng tunay na kwento ay ang mga magulang ni Kendrick. Ang kapatid at maging mga kaibigan niya, akala ay masaya silang nagsasama. Hindi matatapos ang isang araw na hindi sila nag-aaway na mag-asawa. Sobrang toxic na naaapektuhan na ang kanyang pagbubuntis. Isang araw na nagkasagutan sila ay dinugo siya. Hindi nito alam dahil agad na umalis. Tinatawag niya pero hindi siya nilingon. Ano ba kasi nangyari ate? Taranta pa rin ang kapatid niyang si Bon. Mabuti na lang eksaktong napadaan ito at naabutan siya. Kinakabahan naman ako eh. Pagod siyang ngumiti. Wala, na-stress lang siguro dahil hindi na masyadong makalabas ng bahay. Nasa Villarreal Hospital sila. Doon siya nito isinugod. Maayos naman daw ang kalagayan nilang mag-ina ayon sa check-up ni Dr. Owen Javier. OB ito. Mukha ka talagang stress. Di ko mo lang ba pinapasyal ng asawa mo? Wala mo lang bonding? Dahan-dahan siyang umiling. Busy yun sa trabaho. Kahit na ang totoo ay sawang-sawa na ito sa trabahong iniatang dito at busy sa pagsingit ng mga personal nitong lakad tulad ng kasiyahan sa bar. Ito na ba ang parusa niya? Ito na ba ang karma niya? Lagi ba naman niyang sinasabing ayaw niyang magkaroon ng pamilya? Ayaw niyang magkaroon ng anak? Magiging mabuting ina kaya ako? Tanong niya sa sarili na narinig pala ni Von. Anong klaseng tanong naman yan? Natatawang ana ito. Diba kasi sabi ko noon, ayoko magkaroon ng anak dahil hindi ko alam kung kaya ko. Tapos heto ngayon, pamilyang ibinigay sa akin. Magiging mabuting ina ka ate. Naging ina at kapatid ka nga sa akin, di ba? Mapagtutulungan niyo yan mag-asawa. Basta magtulungan kayo, maayos sa magiging pamilya niyo ni Kuya Ken. Hindi na lang siya umimik. Malabong mangyari yun. Walang pagbabagong nangyayari sa kanilang pagsasama
habang papalapit ng papalapit ang kanyang panganganak. Hirap na siya, kaya bago pa man manganak, ay nagpasya siyang iwan ito. Tinulungan siya ng mga kaibigan. Sure ka na ba talaga sa desisyon mo, girl? Hindi ka ba hahanapin ng asawa mo? Nasa kondo siya ni Camille. Hindi na nito masyadong ginagamit iyon dahil may pamilya na ito. May sarili ng bahay. Oo, salamat sa pagpapatuloy mo, Cam, ha? Hayaan mo, hindi naman ako magtatagal. Babalik ako sa apartment. Wala lang kasi si Von doon at wala akong spare key. Eh bakit ba kasi nauwi kayo sa hiwalayan? Mukhang mabait naman si Kendrick, ah. Responsable. Hindi lang pagkakaunawaan yan. Siguro nga. Nang umalis ito ay doon bumuhos ang luha niya. Kailan ba siya magiging maayos sa buhay? Nawala na ng mga magulang, nagkamali pa sa desisyon sa buhay. Kinulong siguro siya sa aruga kaya nagkaganoon siya. Nakahiga siya sa kama habang inahaplos ang 7 buwan niyang tiyan. Sorry baby ha. Nadadamay ka sa stress at problema ni mommy. Hayaan mo. Lumunok siya dahil sa masakit na pakiramdam sa lalamunan. Magiging maayos din ang lahat. Nagkamali si mommy. Pero hindi na mauulit. Ipinapangako kong kakayanin kong maging mabuting ina. Maging responsableng mommy sa'yo. Ikaw ang pipiliin ko kahit na anong mangyari. Kung ayaw niya sa atin, ayaw rin natin sa kanya. Hindi siya nag-abalang magtago dahil hindi naman niya inaasahan na hahanapin siya ng lalaki. Ni wala nga itong pakailam na umalis siya. Hindi siya hinanap. Baka natuwa pa yun. Lunes ng umaga, naglalakad-lakad siya sa park na malapit sa kondo ni Camille. Si Millie ang kasama niya pero nagpaalam ito na bibili lang ng tubig dahil nakalimutan nilang magdala. Hindi niya inaasahang makakita si Mrs. Clementine. Mrs. Gwanson, ano pong ginagawa niyo rito? Umiling ito. I am with my grandchildren. Nilingon nito ang ilang bata na nagtatakbuhan at nag-uunahan sa swing. Mga anak ni Oscar, Oliver, Osiris at Chris. Lola time. Ah, ganun po ba? Wala siyang ibang masabi. Kung masaya at kompleto ba ang magiging pamilya ng anak niya, makakasama rin kaya nito ang mga pinsan sa ganoong pasyalan? Nandiyan lang sa kabilang subdivision ang bahay namin at ang kapatid ko. Hindi ka man may madalas dito pero bumibisita naman. At sinasamantala ng mga anak ko na ihabilin sa akin ng mga bata. Pinanood niya ang mga bata. Hindi magkakaedad ang mga ito. Nasaan po ang parents nila? Mahinang natawa ang ginang. May oras talaga na nasa akin ang mga apo ko. Yung kay Cairo, nasa mga banderas kaya hindi kasama ngayon. Tumango siya. Okay po. Hinawakan nito ang palad niya. Hayaan mo, Vanna anak. Kapag nanganak ka, ay kasama na rin ang anak mo sa mga pinsan niya maglalaro dito. O kahit saan pa man nila gustuhin. Dahang-dahang tumulo ang mga luha niya. Bahagyang umiling. Hindi po siguro mangyayari. Bakit naman hindi? Guanzon ang dinadala mo. Hindi pwedeng hindi niya malalasap ang karapatan bilang Guanzon. Pagaksyang natawa, biglang nakaramdam ng inis. Paano po magiging Guanzon ang anak ko kung ayaw sa kanya ng anak ninyo? Natigilan ng ginang dahil sa anghang na nakapaloob sa bawat salitang binibitiwan niya. Sorry po, pero hindi ko ipipilit. Bubuhayin ko mag-isang anak ko sa abot ng makakaya ko, ma'am. Hindi mangyayari yun, Vanna. Hindi ka pababayaan ni Kendrick. Masyado lang magulo ang isip niya sa ngayon dahil biglaan ang lahat. Please, bear with him a little longer. Hindi lang po pala kayo perfectionist, Mrs. Gwanson. Konsentidor din po pala kayo. Gulat na gulat ito dahil sa sinabi niya, pero hindi siya nagpadala. Sorry po, pero yun kasi yung nakikita ko. I am sorry. Alam niyo po bang sa loob ng ilang buwan, hindi ko naramdaman na asawa ko yung anak ninyong pilit niyang ipinagtatanggol. Dismayado siyang umiling. Puro stress ang dinudulot sa akin. And then there's one time na buntik na ako makunan. Pero hindi man lang niya ako tinulungan. Nagtataka po tuloy ako kung si Congressman Gwanson bang ampon o si Kendrick. Grabing ibang ugali po sa mga kapatid niya. Naging bastos na siya at walang galang, pero gusto niyang sabihin ng nasa loob niya. Para kasing sasabog na iyon. Tapos, biglang makakarinig pa siya ng ganoon na parang ipinagtatanggol ng ginang ang anak. What do you mean? Makunan, Vanna. Naging matigas ang boses nito. You almost lost the baby.
And that bastard didn't even help you? Tell me. Mariin siyang pumikit. Patuloy na tumutulo ang mga luha. Dahan-dahan siyang tumango. Narinig niya ang marahas itong paghinga. Tinawag ang mga yaya ng mga bata at pinauwi na ang mga ito sa subdivision. Come on, sumama ka sa akin, Hiya. Marahan siya nitong inakay at sabay silang naglakad papasok sa gate ng subdivision. Nasa unahan nila ang mga yaya at ang mga bata na kuryosong nakatingin. Ang isa ay hindi na napigilang magtanong. Lola, who is she po? Your Tita Vanna, Kai. Tito Ken's wife. Really? Nanalaki ang mata nitong tumakbo palapit at hinaplos ang kanyang tiyan. May baby po rito? Why are you crying, Tita Vanna? Tanong naman ng isa. Agad itong sinaway ni Mrs. Guanzon. Rain, please stop asking, okay? Ang isa naman ay humaplos din sa kanyang tiyan. Nakahinto na sila sa tabi ng kalsada. Mabuti at walang dumaraang sasakyan dahil pribado ang lugar. Francis, tingnan mo. Nikain niyo yung favorite mong watermelon, kaya big and round ang tiyan niya. Kumento pa ng isang bulinggit. Mahina silang natawa ng ginang. Saglit na nawala sa isip niya ang problema dahil sa makukulit at kuryosong mga bata. Hindi siya mahilig sa bata. Isang dahilan kaya ayaw niyang magkaanak. Pero masarap pala sa pakiramdam. TJ, no! Paiiyakin mo na naman ang pinsan mo. Saway ng ginang sa apo saka siya binalingan. Pasensya ka na't makukulit. Ganyan talaga ang mga yan. Kung nandito lang din si Connor, naku, baka may sugat na lahat yan sa sobrang kalikutan. Nakarating sila sa mansyon ng mga Guanzon na panay ang kulitan at tanong ng mga bata. Umiyak na nga rin ang batang si Frances dahil hindi tinigilan kahit ng babaeng kambal. Stay here. I'll call Kendrick. Hindi niya alam kung bakit ba siya nasa sitwasyong iyon. Ang plano niya ay hindi na magkakaroon ng koneksyon sa mga Guanzon hanggang sa makapanganak. Balak din niyang mag-file ng annulment pagkatapos ng lahat ng iyon. Pero anong ginagawa niya roon? Ilang sandali pa ay dumating si Kendrick. What is it, Mom? Mabuti na lang pinayagan ako ni Lolo na umalis. Napasingap siya nang walang salitang sinampal ni Mrs. Guanzon ng anak. Para saan yun, Mommy? Itinatanong mo pa. Hindi kita pinalaking walang hiyang bata. Para bakit ganyan ang ugali mo? Dumating din si Mr. Guanzon. What's going on here? Ask her dad. Sumbong ni Kendrick sa ama. Pinapunta ako rito para lang sampalin sa harap ni Vanna. Mahal. Nanatili siyang tahimik, nakikiramdam at nakikinig sa diskusyon ng mag-anak. Yang anak mo. Kigil na hiyaw ng ginang. Irresponsable. May pamilya ka na, Kendrick. Ginusto niyo yan. Bakit hindi mo magawang panindigan, ha? Ganyan ka na ba talaga kasira, ulo? Yumuko siya na naguguluhan siyang tiningnan ni Mr. Guanzon. Pero nang ang asawa ang tumingin, ay nilabanan niya ang sama ng tingin nito sa kanya. Alam mo bang muntik nang mawala ang anak ninyo dahil sa sobrang selfish mo? Self-centered bastard! What? Anong ibig sabihin nun, Vanna? Muntik nang mawala ang anak natin. Bakit hindi mo sinabi? At bakit niya sasabihin? Dapat alam mo yon. Dapat lagi ka nasa tabi ni Vanna dahil kailangan niya ng atensyon, ng pag-aalaga, ng pagmamahal. Pero anong ginagawa mo? Sarili lang ang iniisip mo, Kendrick. I am very disappointed with you. Hindi siya nakipag-communicate sa lalaki matapos ang lahat ng iyon. Pero noong manganak na siya, ay ito ang humawak sa kanyang kamay. Ito ang sumama sa kanya at umagapay. Hindi siya iniwan nito hanggang sa mailipat siya sa private room. Are you feeling okay? Tanong nito. Dahan-dahan siyang tumango. Ang tingin ay nakatutok sa natutulog na sanggol sa kanyang tabi. Valentin Escudero. Guanzon. Anak ko rin, kaya apelyido kong dadalhin niya. Kasal tayo. Hindi niya ito pinansin. Hindi pwedeng lumambot siya ng dahil lang doon. Mahal kita, anak ko. Hindi umalis sa tabi nilang mag-ina si Kendrick hanggang sa makalabas sila ng ospital. So kung doon na tayo diretso. Hindi. Tanggi niya. Susunduin kami ni Von. Sa apartment kami tutuloy. Vanna naman. Ano? Para itong maamong tupa. Baka mapano kayo ni baby roon. Sa kondo mas maayos. Mag-aalagaan kayo ng mabuti. Wala kayong makakasama sa apartment dahil laging wala ang kapatid mo. Sa kondo natin Nakaya ko rin namang mag-isa noong ipinag-ubuntis ko pang anak ko. Anong pagkakaiba nun? Kesa kondo o sa apartment. Pareho lang naman. Okay, but please,
Huwag mo namang ilalayo sa akin ang ano ko. Hindi niya naitago ang ismid. Ano nakainot para kang nagmamakaawa at aping-apir yan? Ano, binantaan ka ng daddy mong hindi bigyan ng mana? O ng lolo mo na ikukulong ka na talaga sa rancho? Nakiusap ito, nangakong magbabago, nangakong hindi na uulit sa mga kalokohan, nangakong aayusin ang buhay. Naiiling na lang siya sa mga lumalabas sa mga labi nito. Wala akong planong itago ang anak ko. Dahil oo, ama ka nga. Pero hindi ko maipapangako nga hayaan kung makasama mo siya. Mabilis lang magbitiw ng pangako, pero walang silbi iyon kung hindi tutuparin. Hindi na siya uulit sa pagkakamali. She chose her son. Hindi siya pumayag na bumalik kay Kendrick, kahit na pati magulang nito ay nakiusap. Nagkanya-kanya muna sila ng buhay. Nag-focus siya kay Valentine. Gwapong bata naman itong pamangkin ko, te. Tuwang-tuwang sambit ni Von, isang Sabado ng umaga. Kitang-kitang tangos siyang ilong kahit 2 buwan pa lang, oh. Siyempre, mana sa mama. Di ba, Valentine? Hindi naman nawawala ng supplies at sustento na galing kay Kendrick. Halos doon na nga rin ito umuwi kapag galing sa trabaho. Noong hapon nga ay dumating na naman ito. Baka hindi ako madalaw sa mga susunod na araw, Vanna. Paalam nito. Wala naman sana siyang pakialam, pero medyo nasasanay na rin siya sa presensya nito. Bakit? Wala naman akong pakialam ah. Nagtatanong lang. Mahina itong tumawa. Karga nito ang anak. Nasa sala sila ng apartment. Alam mo namang hindi ako sanay na nakaupo lang sa 4 na sulok ng silid, di ba? Gusto ko yun, nasa labas ako. Nanatili siyang tahimik. Nagpatuloy ito sa pagsasalita habang ang masuyong ngiti ay nakatuon sa anak. I am planning to take board exams for engineering. Good for you then. Pero hindi naman mapuputol ang sustento ko. Huwag kang mag-alala. At saka pala, pinapatanong ni Mommy kung pwede raw silang dumalaw. Oo naman. Wala naman akong sinabing bawal, di ba? Salamat. Tsaka about sa sustento na sinasabi mo. Hindi naman kailangan. Hinihintay ko lang na tuluyan ako makarecover para makabalik na sa trabaho. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi. No need. Paano ang anak natin? Ikukuha ko na lang ng yaya. Hawak ko naman ang oras ko sa trabaho kaya walang problema. Dismayado itong tumango. Nang umalis ito ay hindi siya nag-aabalang sagutin ang mga tawag nito. Nangangumusta, nabalitaan na lang niya na nag-take ng board si Kendrick at top 1 pa ito. Nagkaroon ng maayos na trabaho at naging matino. Masaya siya para dito, pero tanggap na niyang maghihiwalay rin sila ng landas kaya nagpa siyang mag-file ng annulment. Annulment? Anang biyanan niyang babae. Una niyang sinabi kay Mrs. Clementine Guanzon ang plano niya. Yes, ma'am. I mean, para naman matahimik na po talaga kaming pareho. Total, hindi naman na kami nagsasama at wala na akong balak. Didiretso na talaga niya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa dahil haba lang ang usapan. Gusto ko pong mamuhay ng tahimik na anak ko lang ang kasama ko. Wait, Vanna, let me process this first. Oh my God! Tumahimik naman siya. Ang bata ay natutulog sa crib. Noong nakaraan lang ay dumalaw rin ito kasama ang mga apo na pinagkaguluhan si Valentina. Si Connor naman ang pinaiyak ng quadruplets dahil hindi na raw ito ang bunso. Are you sure, Iha? Wala na bang makakapagpabago sa isip mo? Paano naman ang apo ko? Kawawa naman siya. Who grew up without a complete family. May mga pagkakataon po talaga na mas mabuti nang hindi kompleto ang pamilya kaysa buo nga, magulo naman. Marahan itong inabot at hinaplos ang kanyang magkabilang palad. Iha, nagbago na si Kendrick. Can you give him a chance to prove himself to you? I know I am being pakailamera and konsentidor. Pero nakakita ko ang pagbabago sa anak ko simula nung mga nakavana. Porsigido na siyang magtrabaho ngayon. Okay po. Anya sabay buntong hininga. Matapos niyang kausapin ng ginang ay ang anak naman nito ang kinausap niya. Pero may iba pala itong plano. Ang ligawan at amuin silang mag-ina ulit. Can this start all over again, Vanna? Tayo ng anak natin. Tayo ng anak natin? Wait, did I hear you right? Yes. Ibang sagot mo sa sinabi ko, Mr. Wanson. Humalukip-kip siya. Magka-file ako ng annulment as soon as possible. Hindi ko hinihingi ang approval mo. I'll do it no matter what. Kinausap ko ng mommy mo.
At wala naman siyang sinabi o kahit meron man, ako pa rin naman na masusunod, di ba? Bakit? Ayaw mo bang bigyan ng kompletong pamilyang anak natin? Sana. Naisip mo yan nung una pa lang, Kendrick. Bakit nga ba nagbagong isip mo? Kuryosong tanong niya. Nakakapanibagong biglang lumiko ang desisyon nito. Natakot ako. Sa panig ni Kendrick ay totoong natakot siya nang marinig na muntik ng makuna ng asawa. Hindi niya alam, pero parang biglang may bumagsak sa puso niya. Natakot? No, you're not. Yes, I am. Alam niyang hindi ito basta maniniwala sa mga sasabihin niya dahil sa mga ginawa niya noong nagsasama pa sila sa kondo. Sobrang nagsisisi ako sa mga ginawa ko na. Sana, di man ngayon, ay mapatawad mo ko kahit na para lang sa anak natin. Hindi siya umaasa. Alam niyang mahihirapan siyang amuin ng asawa. Hindi siya papayag na matuloy ang annulment nilang dalawa. Yun na lang ang pinangahawakan niya, kaya lang ay mas lalo naman itong magagalit kung hindi niya ito hahayaan sa gusto. Sure, nagsisi ka. May nagbago ba? Sa ipinaramdam mo sa aking sakit, sa hiya, sa panliliit sa sarili, sa lahat-lahat. Matalim ang mga mata nitong nakatuon sa kanya. Wala naman. I'm sorry. He sincerely asked for forgiveness. Patawarin mo ko. Hindi man ngayon pero maghihintay ako. Pagsisikapan ko. Talaga ba? Please. May sasabihin pa sana siya nang biglang umiyak ang bata, kaya mabilis itong kinuha ng babae sa bisig niya at isinayaw-sayaw. May kung anong sayang kumudlit sa puso niya habang tinitingnan ang dalawang taong mahalaga sa buhay niya. Gagawa siya ng paraan para mapatawad siya ni Vanna, para magbago ang isip nito. Alam naman niyang sobrang laki ng pagkakamali niya at handa siyang pagbayaran iyon kahit habang buhay. Huwag lang nitong hilingin na ipaanal ang kasal nila. I need to go. May blueprint pa akong gagawin and I need to review my plates. Hindi ka naman papayag na dito ko gawin kaya... Hindi siya nito pinansin kaya umalis na lang siya. Habang nasa kotse at nagmamaneho ay lutang siya. Hindi sapat na binago niya ang sarili. Kailangan mas magsikap siya. Mas masipag para ipakita kay Vanna na nagbago na siya. Hindi ito maniniwala ng basta dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Hindi niya rin naman ito masisisi. Sa bawat pagkabigo niya sa tuwing dinadalawang mag-ina ay ang amang si Oliver ang kanyang takbuhan. Dad, Tinawagan niya ito habang nagmamaneho. are you busy? Not really, son. Why? May problema ka ba? We can always talk about it, anak. Come over o ako nang pupunta sa kondo mo. Kung pwede sana, Dad. Hindi ko na kaya magmaneho ng matagal. Nauna siyang dumating sa kondo niya. Ilang minuto ay dumating na rin ang daddy niya. Hindi lang niya inaasahang kasama ang kapatid niyang si Osiris. Kuya, you're here too. Tinapik siya nito sa balikat. Sabi ni Dad may problema ka raw. Bakit hindi namin alam ang mga bagay na yun? Pagod niya itong nginitian. Malaking pagkakamaling nagawa ko sa maiksing panahon, kuya. Nakakahiyang ipaalam sa inyo gayong ang saya ng pamilyang binuo mo. Samantalang ako, walang ginawa kundi saktan ng asawa ko. At tanging sarili ko lang ang iniisip. Inilabas niya ang lahat ng hininakit sa kapatid at ama. Tahimik naman nakinig ang mga ito at paminsan-minsan ay may mga komento. Wala ka talaga magagawa riyan, kundi antiisin at siyagain na nasuyuin ang asawa mo, bro. Naiiling natura ni Osiris. Hindi ko kalain na ganyan ka na pala ka-self-centered at ka-selfish, no? All I thought is you're just enjoying your life, pero lumala na pala. Kaya ngayon, yan ang consequences. Sabi naman ng daddy niya. Dahan-dahan siyang tumango. Matamang pinakikinggan ng mga sinasabi ng dalawa sa harap niya. Tatakot ako nung malaman kong muntik nang mawala ng anak. Para akong sinuntok at napagtantong kung hindi ako magtitino, baka pareho silang mawala sa akin. Pero hindi ko rin naman naagapan. Dahil ngayon, gusto nang ipaanal ni Vanna ang kasal namin. Bumuntong hininga ang kapatid niya. Alam mo bang para akong pinapatay nung nalaman kong buntis si Fiona? Habang may sakit siya sa puso. Hindi ako makapagdesisyon ng maayos. Kaya nasabi ko, tanggalin ang bata para makaligtas ang asawa ko. Pero sa kabila ng desisyong yun, para akong sinasakal dahil hindi ko matanggap. May pagkakapareho tayo ng sitwasyon. Ang kaibahan lang, maaga ko na-realize ang pagkakamali ko at agad na naitama yun. Yeah, sobrang huli na yata ako. Baka hindi talaga sila nakatadhana sa akin.
magkaroon ng masayang pamilya na katulad ng sa inyo. Mahinang tumawa ang daddy niya. Lagi mong sinasabi noon sa amin ng mami mo na ayaw mong magkaroon ng pamilya. Pero hindi iyon ang nakakita ko ngayon. Marami man ng rason anak kung bakit ka inaayawan ni Vanna. Mas damihan mong rason para tanggapin ka ulit niya, Kendrick. Hindi niya sinukuan ng kanyang mag-ina. Kahit na malayo ang site kung nasaan ang project niya, ay pinipilit niyang magmaneho, makauwi lang sa mga ito. Gabing-gabi na, nanggigising ka pa. Anong kailangan mo? Masuyo niya itong nganitian. I just wanna give you flowers. Para sa naman yan? Hindi niya makakalimutan ang araw na iyon. Ang araw na nagkakilala silang dalawa. Ang araw na nagkasalubong ang kanilang mga landas. Ito ang date kung kailan kita unang nakilala. Magkasalubong ang kilay nito. Hindi ko natanda. Ito lang ba? Sige na, makakaalis ka na. Matutulog na ako at may trabaho ako bukas. Sure, but can I see your son first? I wanna kiss him goodnight. Samantala ay walang nagawa si Vanna kundi ang pumayag. Makapagbitiw ba naman siya ng salita na hindi itindatago si Valentin sa ama. Pinanood lang niya itong bumalik at haplusin ng pisngi na ng tutulog na anak. May kung anong humaplos sa puso niya habang pinagmamasdan ang mag-ama. Salamat dahil pinayagan mo ko kahit na hating gabi na. Sinimangutan niya ang lalaki para itago ang totoong nararamdaman. Huwag na sanang maulit. Galing kasi akong Pampanga. Nandun yung project ko ngayon and I don't want to miss the opportunity of giving you the flowers. Dahil unang beses ko itong gagawin. Oo nga naman. Puro init ng katawan ang inuunan nila noon. Ni walang bulaklak o pagkain. Bakit nga naman ito gagawin kung wala naman silang relasyon? Ang pagpapakasal naman nila ay dahil nabuntis lang siya. Tutol na tutol pa nga ito. Huwag na sanang maulit, Kendrick. Gagawin ko pa rin, Vanna. Sana hayaan mo ko. Inis niya itong sininghalan. Tapos ano? Magmamaneho ka ng pagkalayo-layo para lang sa walang kwentang dahilan? Maaksidente ka, konsensya ko pa. Saka nga pala yung tungkol sa annulment. May kakausapin na akong abogado. Alam mong sagot ko rin yan, di ba? Alam mo rin ipipilit ko to, di ba? Malalim itong bumuntong hininga. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Kapag sigurado na talaga tayo sa desisyon natin. Tiningnan niya ang likod nito habang naglalakad palayo. Mabilis na lumipas ang mga araw. 1 taon na ang kanilang anak. 1 taon na rin nanunuyo si Kendrick sa kanya. Aaminin niya, unti-unti, nahuhulog ang puso niya. This is her first time feeling it for her husband. Naging bedwarmer sila ng isa't isa. Ikinasal. Nagkaroon ng anak, pero ngayon lang niya naramdamang minamahal na niya ito. Ipindala ba ni Chris yung invitation para sa birthday ng anak niya? Tanong nito pagpasok sa apartment. Sa sobrang dalas nito roon ay parang doon na rin nakatira. Ang annulment ay hindi rin natuloy dahil lahat ng abogadong kakausapin niya ay hinaharang nito. Ilang beses na iyon at nasawa na lang din siya. Yes, natanggap ko. Bakit nandito ka na naman? Malawak ang ngiti nito. Susundin ko mag-ina ko. Kaya naman naming bumiyahin ni Valentin. Hindi mo na kami kailangan sunduin. Maingat naman ako magmaneho, no? Ang ngiti nito ay naging halakak. Tuwang-tuwa. Kinuha nito sa bisig niya ang kanilang anak at saka nito isinakay sa backseat. Wala naman akong sinabi. Nakita naman niyang nagbago na talaga ito, kaya sino ba siya para ipagkait sa anak na lumaking buo ang kanilang pamilya? Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon, Vanna. Hindi ko sasayangin to. Ani Kendrick, hinawakan pa ang kanyang kamay. Thank you. Para kay Valentin. Kay Valentin lang. Nakangusong sabi ng lalaki. Oo na, para na rin sa akin. Agad na nagliwanag ang mukha nito. Hanggang ngayon, pinakihisihan ko pa rin ang mga nagawa ko sa'yo. Dapat lang. Hindi ko na inuulitin, Vanna. Hindi na mauuna ang kaligayahan ko kaysa sa'yo. Dahil sa ngayon, ang kaligayahan nyo na lang ng anak natin ang pinaka-importante para sa akin. Ngumiti siya. Alam niyang totoo ito sa pangakong iyon. Ilang buwan na rin nito iyong pilit na pinatutunayan sa kanya. At muli silang nagpakasal, hindi lang 1 beses, kundi 5, sa iba't ibang bansa pa. At hindi na para sa maling rason, kundi dahil mahal nila ang isa't isa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain.
Hanggang sa susunod.